Basang-basa! Diyos ko dahil. Kaya damihan nyo yung views na ito nagigigil ako sa inyo. Charot! Jula na tayo dito! Pero, walang tao! Xin chào! It's our third day here in Vietnam. Particularly, nandito tayo sa Da Nang. Oo mga kla. And for today's video, ito na nga yung pinaka-highlight ng trip namin dito sa Da Nang. Dahil pupunta tayo sa Sun World Bana Hills. Oo mga kla. Dahil medyo mainit-init nga dito sa Da Nang. Punta naman tayo doon sa malamig na lugar ng Da Nang, which is yung Bana Hills. Oo. So ayun mga kla, currently nandito tayo sa a la carte Da Nang Beach Hotel kasi ito yung pick-up point na binook naming transfer from Klook papunta ng Bana Hills. So ayun mga kla, inavail lang namin yung trip namin ng Sun World Bana Hills via Klook. So nagkakalaga siya ng 220 Malaysian ringgit or parang kulang-kulang 2,900 pesos plus. Ganon. Basta lalagay ko na lang dito sa description or dyan sa details dyan kung magkano yung conversion ng ticket natin in Philippine peso and in Vietnamese dong. Oo. Super excited na ako mga kla kasi itong Bana Hills is very very Disneyland. Oo. So parang siya, actually French village yung atake niya. Yes, oo. Saka mga kla, just to give you a konting lang naman, history about Bana Hills. Yung Bana Hills kasi, na-discover yan ng mga French colonists. Oo. Dahil init na init sila dito sa Da Nang, Vietnam. So, nagpunta sila ng Bana Hills para doon sila magpalamig. Oo. So parang ako na rin ata yung French colonies kasi init na din ako. Charot. And then after that mga akla, eto na, so nagplan na nga yung government ng Vietnam na gawing theme park. So na-build siya ng kaunti, ng very light, pero na standby siya. So parang natenga siya. Tapos pumasok na tong si Sun World. Oo. Kung makikita nyo, meron mga Sun World sa Phuoc, merong Sun World sa Hanoi. Oo. Saka sa sa Sapa. Etong Sun World is isa to sa mga famous na mga theme park owners dito sa Vietnam. So ayun mga akla, oh my God, super excited na talaga ako. Di ko na alam yung pinagsasabi ko, basta excited ako. And currently, it's 8:03 at yung pick-up time namin dito is 8:30 AM. Kaya ayun mga akla, masyado tayong maaga. And dire-diretso na natin ito sa Sun World Bana Hills. See you there mga akla. Ganon yung umaga. O, di ba? Allergy. Gusto niyo yun? Ito na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Sun World Bana Hills. Yes mga akla, and it's currently 9:42 AM. Supposed to be, dapat nandito tayo na 9:15. So, nag-travel tayo ng 1 hour and 15 minutes mahigit. Ganon yung atake dahil. So, ayun mga akla, very lang siya, hassle-free kapag nag-book kayo sa Klook. So, yung binook kasi namin sa Klook mga akla is yung meron ng bus transfer from Da Nang papunta dito sa Sun World Bana Hills. Tapos meron na rin dito yung entrance fee, tapos meron na rin dito yung cable car na return, plus meron din tong buffet lunch, tama? Oo. Sobrang sulit na nung 2,900 pesos plus para i-book nyo yan sa Klook dahil very hassle-free na. At saka mga akla, no need na pumunta sa mga ticketing boothing dito. Merong ibibigay sa inyong QR code. Yung QR code na yun ang gagamitin nyo pang entrance at saka pang scan papasok dito sa Bana Hills. So ayan, papakita ko sa inyo mga bakla. Ito yung current na situation dito. Ayan yung entrance, yes. Saka grabe, expect na natin na napakadaming tao dito, di ba?
Kabog. Di ba? Lakas maka Disneyland. So, ayun mga akla, ang balik namin dito sa baba, kailangan kasi namin bumalik kasi yung bus, isaantayin lang kami from 4:15 hanggang 4:30 ng hapon. Tapos, balik na ulit tayo ng Danang. Oo, mga akla. So, if you want to book this Bana Hills na Sunworld Bana Hills, please use my promo code ShootACabrelClook para maka-avail pa kayo ng mas marami pang discounts kapag nag-book kayo sa Klook. Dahil dyan, mag-Klookin ang ina na tayong lahat. At syempre, dahil madami ng tao, dumiretso na tayo sa loob at punta na tayo sa Sunworld Bana Hills and the Golden Bridge. Tama? Eto, lakad-lakad pa din tayo dito papunta dun sa cable car station dahil ang unang stop natin is yung Golden Hands. Oo. Tingnan nga natin kung talaga yung kamay may gold. Charot! At just ko dahil, charot-charot naman pala yung mga French colonies dahil. Akala ko ba Kaya nga. Akala ko naman malamig dito. Pero charot-charot lang. Siguro sa may pinakataas naman siguro yung malamig. Dito medyo mainit-init pa. So, grabe naman tingnan nyo. Pawis na pawis si Atashi, pero ilaban pa rin natin yan para sa inyo. Oo, nag-e-enjoy na ako mga bakla. Tara, napunta na tayo ng cable car. Dami na natin na nasasabi. Nandito na nga tayo sa pang-anim na escalator dahil. Hindi pala ito Bana Hills Kinemerut. Bana Hills escalator pala ang atake nito. Grabe yung latik namin talaga dahil. At syempre, alam na Pilipino kapag merong Jisoo Life. Jisoo Life is life kapag mainit ang inyong pupuntahan. Ayun, malamig na! Malamig dito! Pang-pitong escalator. Puro escalator pala dito mga kami. Pero itong way na to, konti lang kami. Ito, papakita ko sa inyo. Walang katao-tao. Basta, pinuntahan lang namin yung mga sinundan lang namin yung yung way ng mga cable car na signage. Ito. Ayan, may makikita kayo dito. Cable car signage. Ito. Yan. Ayan. And then, ayun mga akla, nandito na kami agad sa sakayan ng cable car. So, siguro papunta to ng French Village agad. Hindi tayo makakapunta dun sa Golden Hands. Kasi yun sa Golden Hands kanina ata, dun yung parang ang dami-daming pila. So, dito tayo sa French Village, di ba? Ayan mga akla, nakikita nyo, ang daming tao, dami agad tao. Di ba? So, yun mga akla, if you're going to visit Bana Hills, siguro unahin nyo muna yung French Village kasi ang haba agad ng pila doon sa cable car papuntang Golden Hands. Saka yun mga akla, nakakatuwa lang dito kasi pag may mga kasama kayong matatanda at pero kayong kasamang mga bata, hindi kayo mahihirapan. Pero mga akla, kung meron kayong, yung tawag doon? Yung sa mga pangbata, kung may stroller kayo, tama ka dyan, April. Medyo mahihirapan kayo kasi meron lang dito escalator, walang elevator, no? Ayan, tapos, gaya nga lang sabi ko sa inyo, buksan nyo lang yung Klook, tapos ipapakita nyo lang tong QR code na to at ito na yung magiging ticket nyo. Hindi nyo na kailangan pumunta ng ticket counter. Ito, papakita ko sa inyo para please, meron kayong idea. Kahit latik na tayo.
Ito na mga akla, gumagalaw na yung pila to. Ito yung QR code natin. Then, this is the QR code for 3 packs, yes. Where are you from? Philippines. Yeah, you go. Xin chào. Yan. Teka lang yung phone ko, kuya. Yeah. My phone. Thank you, come on. So, ayun mga akla, pipila na tayo. Saan tayo? Pipila na tayo and then papasok na rin tayo, sasakyan na rin tayo ng cable car. So, bibigyan ko na lang kayo ng pangmalakasang montage sa experience at sa view na makikita natin while riding the longest, one of the longest cable car sa mundo. Diyan lang kayo mga bakla. So yun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa French Village, Bana Hills. Oo mga akla, grabe! Wapak na wapak yung tao, jump pack! O, gusto niyo yun? O, daming tao. Tapos paglabas nyo ng nung cable car, ito agad yung makikita nyo. Yan. Kasi ito yung labasan ng cable car. Tapos ito yung Fantasy Island or Fantasy Kinemerut. Fantasy Park pala, Fantasy Park. Tapos, meron ditong Garemori at saka ito si April. Tapos, pupunta kami dito sa pangmalakasang Cathedral. Kabog, nakakaloka. Oh, di ba? Ang sabi ng tao. So, yun mga akla, I cannot promise na lahat mapupuntahan natin dahil sa laki at sobrang daming tao dito. Nakaka-overwhelm na naman. And by the way mga akla, yun nga pala, just to give you an idea on how many minutes yung cable car ride natin, umabot siya ng mga 20 minutes. Ganun siya kahaba. Kaya nga, tinawag siyang isa sa pinakamahabang cable car sa buong mundo. Kaya mga akla, tara, pasok tayo dito sa Cathedral, dito sa French Village. Let's go! So ayan mga akla, bago tayo pumasok ng simbahan, meron nagba-violin dito, may performer, o diba? Kabog, hindi kayo maboboring dito. And pinapapasok na tayo ng simbahan, medyo maglalayo na lang tayo, hindi tayo masyadong mag-iingay. Oh my God, ang ganda! Oh my God, nakikita niyo to? Para siyang painting! Oh my God, napakaganda. Napaka-solemn. Ito lang siya, oh. Hindi siya ganun kalakihan, pero ang ganda. Lalo na to, yung crucifixion. Para siyang painting mga bakla. Ayan, oh. Kita nyo, ang ganda. Para kang nasa yung Notre Dame of Kinemberlu. Ganda. Oh my God. Grabe yung lamig. Tapos yung yung itsura nung pagkakagawa, para siyang painting mga bakla. Taka yung pinakamaganda dito is itong crucifixion. Papakita ko sa inyo mga bakla. Ang ganda. Ang ganda talaga. Wow. Kabog ang Bana Hills. Oh my God. Ang ganda. Iikot ko yung mga bakla Hey. Ganda. O, diba? Bibigyan ko yung pangmalakasang montage pa.
medyo nakakalayo-layo naman na kami dun sa simbahan. So, pare-parehas lang naman din yung itsura niya. Mukha siyang European style. So, sa mga bakla natin dyan, mga viewers, saka sa mga nangangarap mag-Europe, kung wala pang budget, dito na muna kayo pumunta, di ba? Lakas maka-Europe. Yung atake, di mo kaya. Hindi mo kayang pumakyat doon sa temple. Sige nga, anong hayop yan? Anong hayop to? Di ba ano to? Sige daw. Ano? Charmander. Charot, hindi. Ano yun? Nakalimutan ko na. Comment below mga bakla kung anong pangalan yan. Rabbit. Hindi. ano yan? Squirrel. Hindi yan, mali. Hindi, mali. Basta. Hindi. Bakit orange? Wag mo akong pag-isipin, nag-travel tayo hindi para magpaano dito kung anong klaseng hayop yan, Day. Tara, punta na tayo dito sa... Yan, yung meron ditong meron ditong truck, charot. Punta tayo dito sa Medieval Fair, di ba? Mukhang maganda dito. Di ba? Atake, mukhang maganda dito mga bakla. Saka malamig. Malamig dito mga bakla. Ang ganda. Saka less yung tao. Kanina kasi doon, grabe yung tao dahil parang nandun lang sila lahat. Parang ayaw nilang i-discover yung buong French village. Saka kaloka. Atake sila doon dahil parang pare-parehas na kami ng picture kapag nag-upload kami sabay-sabay ng mga nagsipuntahan dito sa Bana Hills for today's video. Yan ganda, lakas maka-Disneyland dito. Kabog, atake, wag ka. Kabog, mas maganda dito, Day. Di ba? Naiintindihan nyo ba ako mga bakla? Yung ganong atake, no? Ngayon kasi maraming tao, sa totoo lang talaga. Di ba? Ganito, para ma-enjoy natin. So, yun nga mga if wala pa talagang budget, papunta ng Europe, papunta ng France, papunta ng Netherlands, basta mga Schengen countries. Punta kayo dito sa Bana Hills mga bakla, matutuwa kayo. And then yung mga hindi ko sure kung malilibot ko kayo or maiva-vlog natin to ng bonggang-bongga kasi sobrang laki talaga ng Sunworld Bana Hills. Kung tatapusin natin to at saka mag-vlog tayo ng ganito katagal, siguro aabutin to ng mga 5 hours. So, pagpasensya nyo ng mga bakla, basta bibigyan ko naman kayo ng pangmalakasang mga montage at saka syempre yung mga pangmalakasang mga video shots natin dito sa Bana Hills. But as of the moment, nag-e-enjoy ako. Medyo malamig, ang lakas maka-Genting Highlands sa Malaysia. Pero dito, ang ganda kasi alam mo yon, something different, something new, something to discover. At yes, very recommended kaya pumunta na kayo dito sa Bana Hills sa Da Nang, Vietnam. So, nandito kami sa Medieval Fair mga akla and wala masyadong tao dito. So, kung pupunta kayo dito sa Bana Hills, sa French Village, puntahan nyo to. Tong medieval place na to, tong medieval Kinemberu na to, para marami kayong mapicturean. At Day, si Belle Mariano nandito, Day. Magpa-picture tayo. Ang ganda niya. Divine. Ang ganda. Diba? Lakas maka dito, lakas maka... Alam mo yun, yung parang meron kang peace of mind, yung after chaotic na madaming overcrowded na tao doon, dito kayo pumunta sa spot na to, sa Medieval Fair, diba? Kabog, pasabog. Punta pa tayo sa ibang pang mga places na pwedeng puntahan dito sa French Village. Let's go. Ganon?
Tapos na nga tayo dun sa Medieval Plaza. So ngayon, punta naman tayo sa Beer Plaza. Taray, ang lakas baka plaza dito. Puro plaza na lang ah. Ayan, may Beer Plaza. Tapos, dito sa Beer Plaza, may makikita kayong mga gold statues. Oy, ganda yun. Lakas makasosyal. Europe talaga yung atake, tay. Na-amaze talaga ako mga bakla. Alam niyo yung parang super excited, na na-overwhelm, na parang, Diyos ko tayo, natataranta talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako magpapapicture. Alam niyo yun, parang nakalimutan ko na mag-post sa social media ko. Kaka-vlog, tapos kaka-video. Hindi ko na talaga alam. Mga bakla, mararamdaman niyo yan pag nandito na kayo. Kasi ito yung nararamdaman ko talaga. Walang halong keme. Natataranta talaga ako. Sobrang na-amaze ako. Kaya ito, tingnan nyo. Di kayo ma-amaze dyan? Oh, di ba? Lakas maka Europe. Oh, atake. My budget. Gold-plated. Gusto nyo yun? Oh, di ba? So, etong mga gold fountain na to, yung mga gold statue with fountain, tapat lang siya ng Beer Plaza. Ito yung Beer Plaza. Ito yung Beer Plaza, tapos ito yung Medieval Plaza. So, labas na kayo Medieval Plaza, punta kayo dito sa Beer Plaza, and then makikita nyo na agad itong golden statue with fountain. O, di ba? Pataking ganda dito, day. Nakakataranta. Diyos ko, day. So ayun mga akla, nandito na nga tayo sa other side ng French Village, Bana Hills, and we are here in Lunar Castle. O, di ba? Pakita mo siya! O, di ba? Diba? Nakakaloka, ang ganda. So, sabi ko nga sa inyo mga akla, if you don't have budgets na makapunta pa ng Europe or particularly sa France, oo, diba? Kasi meron ganitong atake ang France eh, oo. Alam niyo ba yung Louvre? Yung Louvre-Can? Charot! Na yung Louvre, yung sikat na parang sa museum, yung sikat na museum sa France kung saan makikita nyo yung Mona Lisa painting. Di ba meron doon pyramid na parang glass? So kanila naman, parang yung Vietnamese hut. Dahil nga, syempre, nandito tayo sa Vietnam. Napakaganda. Saka tara dito, siya, dali. Kanina umaambon, sus ko dahil. So kanina, dahil pawis na pawis kami, init na init. Ngayon, nandito na yung yung fog and jumujulan-julan ng konti. At nandito na nga tayo sa Lunar Castle. Ito yung Lunar Castle. Tara, ang ganda. Nakikita ko lang talaga to sa mga vlog mga akla. At ayon, pupuntahan lang namin to. Bibigyan ko yun ng pangmalakasang montage. Oo, mga akla. And after this, dahil dito lang rin naman, same area, yung Four Seasons na buffet lunch na kasama doon sa inavail namin sa Klook. And after nating mag-lunch, pupunta na tayo sa Golden Bridge kasi dito lang din yung area kung saan papunta yung cable car papunta ng Golden Bridge. Kaya mga akla, tara na, let's go! Gutom na ako!
welcome to Four Seasons Buffet dito sa Sunworld Bana Hills. Nakikita nyo naman sa harapan nyo dahil daming pagkain. So mga klang, hindi ko na video yung mga pagkain na available dito. Sasabihin ko na lang sa inyo at kung ano pa yung mga nandito sa table ko. So halos lahat naman nakuha ko na except doon sa mga fruits, doon sa mga vegetable salads na iba, tapos yung mga iba pang mga main courses, at saka yung mga desserts. Mamaya ko na lang siya titikman. But basically, ito yung mga nakita ng mga mata ko. So mga akla, expect the unexpected again. Madaming tao dito. Kaya, dahil ang atake ng buffet na to is, ano talaga, marathon, ganon. Amazing race, ganon. So parang, ang layo kasi, sobrang lawak kasi talaga nung buffet, restaurants na to. Nakikita nyo naman sa likod ko, di ba? Parang daan. Ang daming tao talaga. So, ayun. 3 levels or 3 palapag pala yung buffet nito. So, nandito kami sa pinaka, parang basement area na. Kasi 3rd floor 3 floors eh. So, ayun. Na-accommodate naman niya lahat. At Diyos ko dahil, overflowing yung pagkain, matataranta ka. So, parang ang Bana Hills, ang Sunworld Bana Hills, pumunta ka dito para mataranta. Ganon. Simula dun sa pagpila sa cable car, simula dun sa may French Village, kung saan ka magpapapicture, kung saan ka uupo, kung saan ka pupunta. Kasi parang sali-saliwat siya, wala siya masyadong daan, walang direction. So parang matataranta ka talaga, so parang maaaligaga ka talaga. Kaya mga akla, Diyos ko dahil, i-prepare niyo yung sarili niyo na mag-focus kayo, lalo na kung meron kayong matatandang kasama at meron kayong mga batang kasama. Kailangan, Diyos ko dahil, alerto kayo. So, without further ado, papakita ko na sa inyo yung mga pinagkukuha ko. Ito, vegetable salad, tapos meron ditong kimchi, tapos meron ditong lettuce, tapos meron din ditong parang Mexican salad and Vietnamese salad. Halo-halo na siya mga bakla. Let's try it. Pwede. Natin yung kimchi. Sarap. Maangang. Lettuce. Masarap. Masarap. And next plate natin is eto. Merong sushi, merong Korean chicken, may japchae, tapos meron din ditong parang baked penny pasta spaghetti, tapos may pa-sushi. Kaya ko sa inyo mga akla, lahat na ng klase ng pagkain nandito, kaya matataranta talaga kayo. Kinuha ko na lahat ng mga pwede kong kainin. Diyos ko dahil. Masarap yung sushi. Let's take the chicken. Masarap yung chicken Parang lahat naman ata masarap. In fairness. Let's try the japchae. Medyo matabang yung japchae. Try naman natin to baked penny pasta spaghetti. Boom! Walang lasa. Punta tayo sa ating 3rd plate. Kumuha ko dito ng fried rice. Tapos meron ditong parang adobo na Vietnamese style soy na liempo. Parang pork braised, ganon. Tapos meron dito, braised pork. May mga nagko-correct sa akin. At syempre meron dito yung parang herbal soup na parang buk-buk yung atake. Ayan papakita ko sa inyo. Tignan natin kung lasang almoranas. Alborario. Alborario. Ayan parang may buk-buk siya dahil. Atake niya ayan kita nyo. Tikman natin.
Masarap, parang miso soup. Yung mga soup sa Chinese restaurant sa Pinas. Sarap. Next natin tong braised pork. Sabi ni Chad. Ang lambot. Very flavorful siya. Parang may mga Chinese herbs siyang kasama. And itong fried rice. Alam niyo yung fried rice dito sa Vietnam? Laging dilaw. Di ba, no? Parehas ng fried rice kagabi. Yung kinain namin nung unang araw namin sa Danang. Magkakaparehas yung lasa niya. And then, for our last plate, ito yung pangmalakasan. Sari-sari na dahil, Happy Fiesta. Meron tayo ditong fried pork liempo. Meron ditong pork barbecue. Meron ditong parang garlic breaded pork. Meron tayo ditong Vietnamese spring roll. At meron din tayo ditong mini spring roll. Charot. Meron tayo ditong Vietnamese pancake. Lahat na ata kinuha ko para isang kuhanan na lang. Actually, may mga shrimp doon, pero pag ganitong mga aligaga moments tayo, hindi na ako kumukuha ng hipon kasi nakakatamad kumain. So, without further ado, try natin to isa-isa. Naririnig niyo ba yung crispiness? Oo, naririnig daw yung mga tao sa background ko. Pero, sarap. And also, the spring roll. Meron tayo ditong sausawan. Ang sarap. Hindi naman sa loob. The best yung spring roll, Steve. Try natin to. Parang walang laman, parang puro bala. Di masarap. And try natin to. Yung Vietnamese pancake. Para siyang okoy. In fairness, ang sasarap ng mga pagkain, pero Diyos ko dahil nakakataranta lang talaga. So, yun mga akla, if pupunta kayo dito sa Bana Hills, i-include nyo na sa Klook nyo yung buffet, lunch buffet. Very sulit, very affordable at magsasawa kayong kumain. Ang problema nyo lang talaga dito sa Bana Hills is kung paano nyo pagkakasyahin yung oras dahil almost 10 a.m. na kayo makakarating dito sa taas. And then, kailangan nyo bumaba doon sa mismong bus station ng mga 4 o'clock ng hapon. So parang lumalabas 5 hours lang din talaga yung kailangan yung gugulin dito sa buong Bana Hills. Kaya, ang comment ko lang is sana mas matagal pa. Or kaya, si Klook, sana ginawa niya since 8 a.m. naman nagsistart to. Sana ginawa na lang ni Klook. Kung meron siyang bus na service, is from 7:30 alis na sana sa Danang. Tapos, aalis dito sa Bana Hills ng mga 5 p.m. para sobrang sulit. Kasi sobrang laki talaga niya. To be honest, hindi nyo talaga malilibot tong buong Sunworld Bana Hills. Yun lang, malilibot nyo siya ng bonggang-bongga kung magmamadali kayo sa bawat pupuntahan nyo. Kasi bawat sulok Instagrammable, bawat sulok ang daming pwedeng puntahan at gawin. Kaya yun mga kakla, after this, diretso na tayo ng Golden Bridge kasi anong oras na ba? It's almost, tingnan nyo, 1:12 na ng hapon. So kailangan namin makapunta ng Golden Bridge ng mga before 2 p.m. or mga siguro kahit 2:10 p.m. para at least magstay pa kami doon ng more than 1 hour. So kita-kitsa lang tayo sa Golden Bridge at bibigyan ko yan ng pangmalakasang montage doon kasi yan talaga yung famous na tourist spot
dito sa Danang. O, di ba? Kain muna ako mga bea. Charot! So ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Golden Bridge Station. And currently, nandito lang kami doon sa may pinto bago lumabas ng Golden Bridge. Kasi nga dahil, Jumujulanis Morissette, nakikita nyo ba yan oh? Grabe, tani pakita mo. Oh. Oh, di ba? Ang lakas ng Julan dahil umuulan dahil umuulan nga mga class. Syempre hindi naman tayo lalaban at susuong sa ulan, di ba? Saka syempre hindi pwede yung camera natin majijira ever. Diyos ko, dahil kabibili lang yan. Charot. So antayin lang nating magpatila ng ulan at sana dahil tumila na siya ng mga ilang minuto kasi kailangan naming umalis dito ng before 4 p.m. and currently it's 2:15 na ng hapon. So dahil pagbigyan nyo naman kami kahit sa kamay na lang, wag na dun sa mga lihardin, carry na. Charot! So abangan nyo mga akla kung makakalabas ba tayo ng Golden Bridge at makikita natin yung mahiwagang kamay at ang gintong bridge. Ganon. Charot! Ay, Diyos ko dahil, sana. Welcome to the Golden Bridge! Let's go! So yun mga akla, nilalaban natin for you guys. Kahit na Jumujulanis Morissette, kahit canceled na yung cable car dito sa Bana Hills, ilalaban pa rin natin to para sa vlog. Let's go! Diba? Ito yung gusto natin yung konti yung tao. Dahil konti yung tao, dahil umuulan, ilaban pa rin natin to for the vlog! Gusto niyo yun? Kanina ang init. Tapos kanina pawis ako. Tapos kanina lamig. So ngayon, diba, Jumujulan. Sakit talaga ito tayo. Convulsion talaga. Sorry. Yung kamay. Lang naman yun, diba? Yung mga daliri. Sakit ako. Gusto niyo yun? Shoot na kayo So yun na nga mga akla, kaya nandito tayo sa Golden Bridge kasi ito yung pinaka-famous na tourist attraction dito sa Bana Hills. Papalampasin ba natin to? Kahit umuulan, ilaban natin yan. Ama! Uuwi ako ng Danang ng basang-basa! Gusto ko dahil. Kaya damihan nyo yung views na ito nagigigil ako sa inyo. Charot! Julan na tayo dito! Kaloka! Pero, walang tao! Ganun gusto natin, di ba? Atake! Dahil dyan mga akla, hindi na tayo makakapunta ng Lehardin. Hindi na tayo makakapunta dun sa mga iba pang pwedeng puntahan dito sa Golden Bridge. Mag-picture na lang ako at bibigyan ko kayo ng pangmalakasang montage dito sa Golden Bridge! Shower me with your love! Thank you, Lord! Ganon!
So yun na nga mga kla, we're back here in Grand Sunrise Boutique Hotel. So nandito kami sa labas ng hotel, nagpapahangin, nagchichill-chill, tama? Oo, dami na rin namin nagawa, dahil after namin sa Bana Hills. So ito yung honest review lang namin about do sa experience natin sa Bana Hill. Correct, that's right. So, umpisahan natin yung pagpasok pa lang doon sa Bana Hills. Oo, kasi ang dami niyang escalators, di ba? Tama? True. Parang may mga multiple lines na, Mga 5 sets. oo, saka may, Daming lane. oo, may mga lanes. Tapos, ang problema dun sa lane nila mga akla, wala siyang signage, saka wala siyang parang details na, okay, sige, ito'y papunta nung sa Golden Hand, doon sa Golden Bridge, yung may kamay. Tapos ito namang side na to, ito yung papunta ng French Village, which is yun yung una naming napuntahan kasi yun yung mas lesser yung pila. Yung mahaba yung pila is yun doon sa Golden Bridge. So, very tayo doon, question mark tayo doon kung saan tayo dadalhin ng escalator. And, yun nga, doon pala sa entrance, i-expect nyo na mga akla na mga pitong escalator yung dadaanan nyo before kayo makapunta doon sa sa cable car papunta ng French Village. Oh. After naman yan is yung doon na mismo nakapasok tayo sa French Village. So, i-expect nyo na rin palagi na if you are in Hoi An or in Danang, marami talagang tao, especially dito sa Bana Hills kasi ito yung talagang pinaka tourist spot dito sa sa Danang. Kasi para siya Hong Kong Disneyland, 'di ba? Divisoria yung dami ng tao, gano'n. Like dikit-dikit. Yung kasi yung experience natin is parang lost ka. Even though meron namang pinoprovide na parang May theme map park dun sa gilid, may na map. pero Parang hindi mo maiintindihan talaga. So, hindi lang kami yung naka-experience ito. Natanong din namin yung parang kasabay namin sa cable car ng mga Amerikano from the US. Parang ang comment din nila is, hindi nila alam kung saan sila pupunta. And then parang yung na-overwhelmed ka talaga sa dami ng tao. Dahil sa sobrang laki nga talaga nung theme park or nung Sun World Bana Hills. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Saka parang wala ka rin naman masyadong gagawin. Ang gagawin mo lang doon is parang mamangha na parang nasa Europe ka. Tapos kung talagang addict ka talaga sa mga photos, saka sa magpo-post ng Instagram. ma-overwhelm ka lang malala kung yun ang target mo doon. Ang True. daming ganap, ang daming Every sulok talaga is Instagrammable. Oo. ang daming pinto, ang daming pader, ang daming kung ano-anong Kastilyo. Pwede magpa-picturean, gano'n. Pero maganda siyang experience, mga kla. Don't get us wrong. Ito lang naman ay yung parang based on our experience lang ha. And then, yung naman din, yung nga pala to, yung mga signage din doon mismo sa theme park. Kumbaga parang lost ka talaga. At napansin ko pala yung doon sa mga signage ng theme park. Ang liliit. Oo. So, may hindi mo English siya na version, pero mas malaki yung sa local Vietnamese, nila oo, Tapos may language. English, Pero sobrang liit niya. Kumbaga parang, alam mo yung parang, wala silang sign siya, this way to Fantasyland, this way to Kinemberlu. Basta magugulat ka, nandun ka na dun sa theme na yon ng side nung Bana Hills. And then, mga akla, yun din, isa pa sa mga napansin namin, kung nakita nyo, di ba, sinabi ko sa inyo, nung meron kaming lunch buffet, oo. Nakita nyo naman yun sa video natin, di ba? Doon sa lunch buffet, mga akla, para ka na, masarap yung pagkain, walang problema doon. Don't get us wrong. Sobrang daming pagpipilian. Walang patapod dun sa mga pagkain, except dun sa charot. Except lang doon sa parang na-overwhelm ka Patapon na na yung naman. hindi namin maubos, gano'n. Saka hindi na-overwhelm ka sa sobrang dami Kasi ng ang dami tao. masarap, walang hindi masarap. Oo, lang, masarap. ang Masarap grabe, lahat. Grabe sa dami. Sobrang dami. Parang siguro kulang-kulang mga 100 100 lahat kasama na yung mga dessert, yung drinks. Kasi Diyos ko dahil talagang malulunod ka talaga. Lalo na sa meat, di ba? Hindi ka nila Tinipid. Hindi tulad ng mga buffet sa atin na kapag ka yung, let's say, lechon, mga ganon. Iso-chop nila, tapos sila yung maglalagay sa plate mo, yung bilang. Yung yung tinipid ka din kahit buffet. Tinipid ka, ganon. Sa kanila talaga, all out talaga, overflowing talaga yung food. And then,
Ang bad side lang doon is parang super overwhelmed ka talaga. And super natataranta ka sa lahat na nangyayari. Ang eksena mo talaga is Amazing Race. Ganun talaga. Tapos, eto pa mga akla, since na-experience namin doon sa Golden Bridge, na hindi namin nasubaybayan agad yung Golden Bridge kasi umuulan, yung cable car pala, if there is a thunderstorm mga akla, talagang magsha-shutdown siya or talagang magko-close. Maka-cancel, oo. Close talaga Stop muna nila yung operation. Diba? cable car. Tapos, nag-spend kami doon ng more than 2 hours para mag-antay lang. Nakita nyo naman sa video ko na kahit Diyos ko dahil mabasa na ako ng ulan, maulanan na ako. 3 hours, di ba? Yung sabi nung Oo, ng mga Amerikano, parang 3 hours. Inurasan pala nila. Kaya, tingnan nyo yung weather if you're going to visit Bana Hills para at least unahin nyo na yung mga bagay-bagay doon or yung mga gusto nyong unahin kasi open area talaga siya. And ito pa, last na siguro yung doon sa timing and then doon sa bus transfer natin. Sa bus transfer, siguro mas agahan ng Klook. Why? Kasi alam nyo, hindi siya kakayanin ng isang araw kung talagang gusto nyong libutin, i-enjoy, tas hindi kayo nagmamarathon or hindi kayo nag-a-amazing race. Pwedeng nyo siyang malibot kung ang start talaga ng tour, yung parang nandun kayo mismo sa Bana Hills ng alas 8 ng umaga, tapos matatapos kayo ng mga alas 6 ng gabi. Yung hindi ka talaga nagmamadali. Sana habaan pa ni Klook yung oras. So sana mga 7:30 AM, yun na start yung parang pick up point, diba? Tapos darating ng Bana Hills ng 8 AM. Tapos para at least pakyat na kayo ng Bana Hills ng alas 8, at least start na talaga siya, 'di ba? Kasi alas 8 nag-start yung opening hours ng Bana Hills eh. Kasi plinano natin eh. Plinano namin yung mga pupuntahan natin. Kasi nag-estimate na kami ng time na 8:30 yung pick-up time. Tapos yung as per Google, almost 1 hour lang yung travel. 45 Pero minutes. na-traffic tayo. Naging 1 hour and 15 minutes. Almost 30 minutes. Ganon. Tapos Kaya, pagdating doon, ang plano pa natin, start tayo doon sa nasa Tuktok. Sa Tuktok, tapos pababa, Golden Bridge. Tapos yung oras ng kain. Kasi alam namin na hanggang 4:30 lang yung 4:30 yung alis ng Klook. So, planado kumbaga. Pero pagdating mo doon, sobra talaga. signage pa lang. Grabe, hirap ka na talaga. So, yun, ito lang talaga yung review namin about Bana Hills. But, ito, syempre, based on our experience at na-experience na namin, kung kayo ay pupunta sa Bana Hills at gusto nyong pumunta talaga ng Bana Hills, diba, magkakaroon na kayo ng idea about our experience. Pero, syempre, magkakaiba rin naman ang experience natin dahil, syempre, tayo, ito yung nangyari sa atin. Baka naman maiba naman yung ganap sa inyo, di ba? Maging good lahat. And then, yung mga akla, hindi naman lahat is magiging okay lahat. Katulad ng nangyari kanina na bumagyo. So, ayun, nilaban pa din natin kasi syempre nandun na tayo eh. Hindi na ulit tayo makakabalik. Kung makabalik man tayo, parang hindi na natin sure kung kailan. Kaya ayun, nilaban ko na. So, ayun, ito na yung honest review namin. And yun mga akla, if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayo updated sa next videos ko. Sa next videos namin, pang malakasan yan dahil lilibot tayo sa mga Instagrammable cafes dito sa Danang, Vietnam. So, see you on our next video. Ama? Ama. Go, go, go. Drinks, ayan, di ba? Kung makikita nyo, nahalo ko na siya. And meron siyang coconut ice cream, ayan o. Dito sa garden na to, medyo siya, taimtim. So kung nagmumuni-muni ka, kung gusto mo magbasa ng libro, pwede ka dito. At saka mas mura yung coffee dito, coffee prices. Yung atake ng coffee shop na to is very Mediterranean, Moroccan-inspired vintage cafe shop. Ganun yung esena. Ang nagustuhan ko pa dito mga akla is yung customer service nila. Very welcoming, very friendly.